Hindi sila nag-uusap hanggang sa makarating sila sa kalsada, papunta sa farmhouse na naipundar niya noong chief engineer pa siya sa barko. Sumasakay pa si Dan noon nang alokin siya ng kaibigan niya from high school na si Rocky na mag-share sila sa construction company. Naglabas siya ng malaking pera at sa awa ng Diyos. After 3 years, bawing-bawi niya iyon. Last year, nagpa siya siyang bumili ng 3 ektaryang farm ng mansanas at orange na nagpatayo ng American cottage-style na farmhouse doon. Mula noon, doon na siya tumira. Nagretiro na rin siya sa pagbabarko para matutukan ang farm at ang kanilang negosyo. Maliban sa iba't ibang lahi na natitikman niya kapag nakadock sila sa mga port sa iba't ibang bansa sa ruta nila sa South at North America, wala siyang namimiss sa pagiging seafarer. 31 years old siya. Ang plano niya mag-asawa bago mag-37. May 6 na taon pa kung masusunod ang orihinal niyang plano. Tingnan natin. Napapangising nasa isnalob ni Dan. Sabay sulyap sa maganda pero mukhang mainit na naman ang ulong pasahero niya. Paano kung mabuntis niya si Agatha? Ano? Nandidilat itong tanong na mapunang patingin-tingin siya rito. Wala, sagot ni Dan. Natingnan lang eh. Hindi ko type yung mga tingin mo. Tsaka nakangisi ka rin, hindi ko gusto. Naaalibadbaran ako dyan sa pagmumukha mo. Nagsalubong ang mga kilay niya. Teka, Mrs. Miss. Ikaw ba nakapag-pregnancy test na? Parang naglilihi ka't kagapuhan ko pa yata ang napaglilihian mo. Nanlaki ang mga mata ni Agatha sa kanya at natatop ang big. Tila hindi inaasahan ang sinabi niyang iyon. Ano? Untag niya rito. Hindi ako buntis. Sure ka? Oo. At ibinaling pang mukha sa labas ng bintana. Paano ka nakasure? Dinatnan ka na ba? Hindi regular ang period ko. Madalas akong delayed, lalo na kapag stressed ako. Huwag na natin pag-usapan ng period ko, ano ba? Pagtataray na naman ito. Okay. Ani Dan sabay kibit ng balikan. Hindi ka ba nila hinahanap sa resort? Nagsabi na ako kay Rian. Anong sinabi mo? Kinidnap mo ako at kapag hindi ako nakauwi, ipapablotter ka nila sa pulisya. Tumawa siya. Hindi nga. Inirapan lamang siya nito bilang tugon. Pag hindi kita pinauwi, bukas hahanapin ako ng mga pulis? Hindi ito sumagot. Napangiti na lamang si Dan. Si Eds na lang ang tatawagan ko para hindi sila nag-aalala sa'yo. Wag! Ayoko! Na ano? Kunot noong tanong niya. Na malaman ni Eds o ng kahit na sino. Taas kilin niyang sinulapan si Agatha. Na ano? Na tanga ako at sumasama sa'yo at tinahayaan kitang gahasain ako kung kailan mo gusto? Natawa siya ng malakas. Grabe naman, gahasa talaga? Ungol lamang ang sinagot nito. Gahasa ba yung tawag mo dun sa ginawa ko sa'yo kanina sa resort? Hinampas siya nito ng bag sa ulo. Huwag mo na kang ipaalala, nakakainis ka rin eh. Napakamot siya sa parteng tinamaan ng bag nito. Ikaw nga dyan na nagsimula eh. Hindi na ito sumagot pa. Ano't ano man, mag-text ka sa kahit na sino sa kanila nang hindi sila nag-aalala. Baka hinahanap ka na naman ngayon. Si Tita Melo, biglang sabi ng babae. Magpapaalam ako sa kanya, pero sandali lamang tayo ah. Ibalik mo agad ako sa resort, baka mainip din yung matabang kalampungan mo si parking kanina. Ha? Sinong mata? Natawa si Dan ng matanto kung sinong tinutukoy ng dalaga. Si Princess iyon, wala lang yun. Huwag mong pagsilosan at ano man ang namamagitan sa amin nun, open yun. Tsaka make out lang kami. Nakita niyang napapailing na lang si Agatha at ang ekspresyon ng mukha niya ay isang talunan. Nahuhulaan niyang iniisip at nadarama nito. Bakit sa kanya pa ito nasadlak at labag na labag ang loob nito sa ideya? Kundangan na nga lang at wala na itong kawala sa kanya. Napangiti na naman si Dan sa naisip. Don't worry, my woman. Hinding-hindi mo ako pagsisisihan. Bakit ba kasi sumama-sama pa siya sa lalaking to? Iyon ang nasa isip ni Agatha habang nakasakay sa sasakyan ni Dan at nagkukunot ang kalooban dito. Kanina, hinang-hinalang siya pagkatapos ng lintik na mind-blowing na yon sa restroom ng Grand Oasis. Wala siyang lakas na makihalubilo kanina, kaya pumayag siyang tangayin ng lalaki. Ngayon, bumalik na sa normal ang damdamin niya.
Pero nag-iinarte naman ang labas niya kung ngayon siya biglang magdedemanda ibalik siya nito sa resort. Besides, curious siyang makita ang itsura ng bahay ng lalaking ito. Here we are, anunsyo ni Dan. Nang matanaw ang gate na may arko sa gilid ng kalsada. May nagbukas ng gate para sa kanila at pumasok sila roon. Pinsan ko yon, nakatiwala ko rito at gwardya na rin. Medyo malayo rin ang bahay mula sa gate at hindi tanaw iyon mula sa kalsada. Napapaligiran ng malalago at mabubulaklak na bougainvillea ang pavement na dinaraanan nila. Welcome to my humble abode, sabi ng binata na makita ang bahay. Tila pinilas iyon sa Southern Living Magazine. Puna ni Agatha. Cottage style iyon na may malawak na balkonaheng nakapalibot sa bahay. Tila ang lahat ng silid ay may pintong direkta patungo sa balkonahe. May rocking chair sa isang gilid. Sa sahig noon may isang balbon na asong may laso pa sa leeg. Salt and pepper ang coat noon at cropped ang tenga at buntot at may balbas. Tumayo at tumakbo pa sa lubong sa kanilang aso. Tsaka nagtatahol sa tapat ng driver's seat. Kikiwal-kiwal ang buntot. Hello, sweetie pie. Bati ni Dan sa aso. Sabay karga doon bago lumigid patungo sa side ni Agatha. Meet Agatha. Sabi nito na mapagbuksan siya ng pinto. Agatha, this is Gingging, my adorable mini schnauzer. Inangilan at tinahulan siya ni Gingging. Mukhang galit sa kanya. Lalo pa nang alalayan siya ng lalaki sa pagbaba. Aba, hindi mo ba like si Agatha? Angil at tahol ulit ang sinagot ni Gingging. Oo, problema ito. Sabi ni Dan na napapahimas sa baba. Eksakto naman pumiglas ang aso at tila gustong sakmalin si Agatha. Ah, Gingging, bad girl. Diniya siya ng lalaki patungo sa balkon. Pinaupo sa rocking chair. Ang ingay-ingay ng aso. Akala ko ba mag-uusap tayo somewhere quiet? Gusto niyang sabihin sa binata, pero nanahimik na lamang siya. Kinimkim ang inis para sa malditang aso. Hindi naman siguro yun naglalakjo kapag nangagat. Susugal siyang sisipain niyon kapag pinakawalan ni Dan at sinugod siya. May anti-rabies shot naman siguro ang ipaktang niya, no? Tanong ni Agatha sa lalaki. Meron naman, ma'am. Natatawang sagot nito. Pero ikukulong ko na muna para walang maganap na karahasan. Sa itsura niyo pareho, kung hindi ko ilalayo si Gingging, dadanak ng dugo rito. Talagang pumapatol ako sa maliit. Ismid niya. Oo na, sandali lang at baka ma-high blood ka na naman at pati aso ko eh. Makahulugan siyang nitian ni Dan. Tinaasa niya ito ng kilay. Pati aso mo ay ano? Umiling ito. Eh, hindi ka naman buntis ka mo, hindi ba? Medyo worried lang ako na baka mapaglihian mo at paglabas ng baby natin eh, balbas sarado. Napanunok si Agatha. Hindi nakaimik dahil nakatalikod na at papasok na sa kabahayan habang nagsasalita si Dan. Pagbalik nito ay hindi na nga nito kasama si Gingging. Maldita naman yung aso mo, sabi ni Agatha. Pasensya na, nagselos lang siguro sa'yo. Siya ang mistress sa bahay na ito eh. Bagay kayo. Ang sweet ng ngiting komento niya. Talaga? Nakangising nakaupo ito at patingkayat sa gilid ng rocking chair at tinitigan siya sa mga mata. Hindi eh, mas bagay tayo. Kamuntik pa siyang mapangiti roon. Mabuti na nga lang at napigilan niya. God, why did he have to be so adorable? Ayoko sa kanya. Ayokong adorable siya. So ano, mag-uusap na ba tayo o ano? Dali na makabalik na tayo sa resort. Nag-text na si Tita Melo at hinahanap ako. Nireplyan ko lang na sumaglit lang ako sa bahay. Tsaka wag nilang makita sa parking lot ang kotse ko. He cast her a dreamy smile. Red talaga ang kulay na para sa'yo. Off topic, na komento pa nito. Yan ba ang pag-uusapan natin? Pamimiloso po niya. Hindi. So anong pag-uusapan natin at dinala mo pa talaga ako rito? Tila natuliro ang lalaki. Sandali. Arito at biglang tumayo. Halika muna sa loob, mainit dito. Nagpaakay naman si Agatha dahil curious siyang makita ang itsura ng loob ng bahay. Medyo kakaiba ang interior ng loob. Navy blue and white and dominant colors. Very masculine and yet very clean. May nakita siyang mga anchor na wall deckers. May malaking picture ng vessel na naka-display at naka-frame din sa wall. Pero ang higit na nakaakit sa pansin niya ay ang conch shell na matingkad na pink ang kulay.
Saan mo nakuha itong queen conch? Meron din kaming ganito dati. Nakuha ni Papa sa Polillo Island. Nabili ko yan for $3 sa isang bata sa Riviera Maya nung dumaan kami sa may Gulf sa Mexico minsan. Smuggled ito, no? Sa Barbados, usually. Oo, madalas. Illegal nga yata magdala ng ganito eh. Nakatikim ka na ng meat nito? Nagsiserve sila ng corned meat sa mga restos. Ibinalik ni Agatha sa vitrine ang shell at iginalang tingin sa paligid. Mahilig ka sa blue? Yeah, pero ngayon, red na ang paborito kong color. Alam niya, may ibig pahiwatig na naman ang sinabi nito. Pinili niya na lang na wag nang sumagot. Upo ka. Inalalayan siya nitong maupo sa couch na stripes na white and navy blue. So, sailor ka dati? Tanong niya. Oo. Nadismaya siya. Kaya naman pala palikero. Ano sa tingin mo? Iginala ng lalaki ang tingin sa paligid. Ito ang pakay ko sa'yo, kaya gusto kita makausap. Ako lang kasi ang nag-ayos itong interior nito. Di naman ako mahilig sa mga ayos-ayos ng bahay eh. Pero kung mapapaganda pa naman, bakit hindi, di ba? Ganon? Ayaw niyang aminin pero dismayado siya. Akala pa naman niya kung ano na. So, you want to hire my services? Ibig mong sabihin? Aha. Nakita ko kasi ang ginawa mo sa Grand Oasis and I am so impressed. Umiling si Agatha. Pasensya ka na pero hindi kita maa-accommodate, sabi niya. May project pa ako at bukod doon, alam mo namang bagong bahay ko at hindi ko pa naaayos. Hindi naman ako nagmamadali eh. Bahala na. Tumayo si Dan at hinila siya. Tingnan mo yung mga kwarto. Bale, 5 to eh. Malaki yung master's bedroom, pero medyo maliit yung 4. Gusto ko kasi na 4 na anak kaya pinagawa ko na sila tigi-isa. Hindi siya nakasagot sa sinabi nito. Ang swerte ng mga magiging anak nito. Ramdam niya magiging isang mabuting ama si Dan. Patunay ang magilo ng pagtrato nito sa malditang aso na iyon. Aso pa nga lang eh, spoiled na rito. Gustong hipuin ni Agatha ang kanyang tiyan. Baka may makapasiya o kung ano man. Pero dagli niyang sinaway ang sarili at kaswal na sumunod sa lalaki na nagsisimula ng buksan ng pinto ng kwarto ng bahay na iyon. Ah! Mabuti pala at naalala ko. Nakangising sabi ni Dan na makapasok sila sa master's bedroom. Hindi katulad ng sala at kusina, khaki at chocolate brown naman ang dominanteng kulay sa silid na iyon. Tanda mo ba si Bogart? Tumirik ang mga mata ni Agatha. Ang lover mong bolster pillow? Tumawa ang lalaki at napatingala pa sa kisame. Diyos ko, Lord! Sambit niya sa isipan. Parang iniiit siya ang puso niya sa alapaap sa tawang iyon ng lalaki. Halika, ipapakilala kita kay Bogart. Sabi ng lalaki na naupo sa kama, tinapik ang espasyo sa tabi nito. Nang lumapit siya, hinigit siya ni Dan sa braso at pinaupo sa kandungan nito. Shit! Kamuntik na siyang mapapikit. Alam niya kung ano ang gustong mangyari ni Dan sa silid na iyon, sa kamang iyon. Pero po pwede naman siyang tumanggi. Huwag magpakandong dito. Pero bakit hindi niya magawa? Ito si Bogart. Hawak nito ang mahabang bolster pillow. Tinignan niya iyon at natawa. May face talaga? Itim na malalaking botones ang mga mata niyon. Triangle na orange na tela ang ilong at ang bibig outline lamang na sinulid na red. Nanay ko ang gumawa niyan. 30 years old na yang si Bogart. Tagal grabe. Mahaba-haba na rin palang relasyon ninyo. Mahirap-hirap ng tibagin. Biro pa ni Agatha. Teka, huwag mo na akong kandungin. Baka naman sakmalin din ako niyan at pagsilosan. Wag! Pigil ng lalaki. Dito ka lang. Shit! Ayan na nga. Naninigas ka na naman. Sabi niya pa. Umalis na tayo. Medyo mahaba rin kasi ang biyahe papunta sa resort. Mamaya na. Yan na nga. Malandi na nga ang tinig nito. At kasunod niyon, hayon na ang mga lamin nito sa kanyang leeg, papunta sa hubat na balikat. Oo, biglang sabi ng lalaki, sabay tigil sa paghalik sa kanya. Bakit? Meron kang heki sa leeg at balikat at shit, pati sa dibdib. Ala! Bigla siyang umalis sa kandungan nito, lumapit sa nakitang life-size mirror sa silid. Naman, kainis ka talaga, angin niya. Paano pa ako babalik nito sa resort?
Nakangising tumayo si Dan at nilapitan siya. Tsaka niyakap mula sa likuran habang di inaalis ang pagkakatitig sa refleksyon niya. Oo nga eh. Pero alam mo, isa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi ka na muna babalik sa resort. Hindi pwede. Anong sasabihin ko? Ano nalang iisipin ni Ray at Rian, ni na Eds, ni Tita Melo? Ungol lang ang sinagot ni Dan doon at tumigpit ang yakap sa kanya habang panay ang halik sa kanyang panga, leeg at balikat. At, at yung si Princess, baka hinahanap ka niya. Nagpaalam na ako sa kanya. Tsaka na natin sila problemahin. Kung may Eds lang, walang problema. Botong-boto nga yun sa ating dalawa eh. Umiling siya at tinawakan ng mga kamay ng binata para ilayo ang mga iyon sa kanya. Pero tila bakal iyon sa pagkakaya po sa kanya. Naka-deadbolt talaga na hindi makalas-kalas. Hindi na rin niya nagawang magsalita dahil ilang kinanito ang mga labi niya. Wala na ngang nagawa si Agatha, kundi ang mapaungol. Maya-maya pa'y karga-karga na siya nito patungo sa kama. Nang maihiga siya nito roon, saka ito dali-daling naghubad. Walang itinira kundi ang medyas. Pagkatapos kinababawan siya ni Dan at muli, nagtungo sa kanya mga labi, not giving her time para ma-appreciate sana ang kagandahan ng katawan nito. Yes, talagang makisig ang tinamaan ng lintik. Tabi ka nga muna, Bogart. Sabi nito habang nakapaskil pa rin sa bibig niya ang mga labi. Sabay itsa kay Bogart na tumilapon sa kung saan. Pagkatapos pinag-igi ang ginagawa sa kanya. Nagsimula na ring maglimayon ang mga kamay nito sa katawan niya. Sa isang iglap, wala na ring saplot si Agatha. Sandaling hinagod ng humahangang tingin ng lalaki ang kabuuan niya. Laway mo, tutulo na. Biro pa ni Agatha. He made a slurping sound, sabay tanggal sa unan na itinabing niya sa hubad na dibdib. Yikes ka talaga, natatabang sabi na niya. Nagulat siya sa kanyang sarili at parang ang gaan-gaan pa ng loob niya kay Dan ng mga sandaling iyon. Si Bogart siguro ang dahilan. Napangiti siya sa isiping iyon. Hihimatayin ako sa ngiti mo, sabing bigla ni Dan bago kumababaw ulit sa kanya. Huwag mong dadalasan yung ngiting yan ha, baka makasama sa kalusugan ko. Napabungis-ngis na siya. Diyos ko Lord, in love na nga yata talaga ako sa lalaking to. Nang matanto iyon, biglang nawala ang bungis-ngis ni Agatha at napatitig siya ng husto sa mukha nito. Titig na titig ito sa kanya. Huwag mo akong titigan ng ganyan, sabi nito. Nasumeryoso na. Baka lalo ko ma-inlove sa'yo. Anong titig? Patay mali siyang tanong ni Dan na hindi talaga kumukurap man lamang. Yung ganyang titig na parang sinasamba mo ko. Naningkit ang mga mata ng binata, tsaka lumabas ang mapuputing ngipin sa isang tahimik na pagtawa. Masama bang sambahin ka, Agatha? Masama. Baka kasi sambahin din kita eh. Pero hindi niya isinatinig iyon. Sinalubong lang niya ang tingin nito. Masama ba? Ulit nito sabay halik ng mabilis sa labi niya. Oo. Bakit? Pinauranan siya nito na magagaang halik sa noo, sa pisngi, sa baba, sa tungki ng ilong, pabalik sa kanyang mga labi. Ano? Masama ba kung sasambahin kita? Sabi nito, tsaka bumaba sa hubad niyang dibdib. Diyosa ka naman. Tsaka nito ipinasok sa bibig ang isang dunggot. Dan? Nag-angat ito ng mukha. Ngiting-ngiti habang nakatitig na naman sa mga mata niya. Bakit? Nakakonsyos na muling sabi niya. Ngayon mo lamang ako tinawag sa pangalan ko. Hindi siya tumugon. Bigla, ang ganda-ganda pala ng pangalan ko. Napangiti na lamang siya. Shit, mapanganib talaga ang ngiting yan. Mapanganib sa kalusugan. Nagpapalpitate ako. Oh. Inawakan ni Dan ang kamay niya. Itinapat ang palad niya sa dibdib nito. OA naman ito, sabi niya pero napapangiti pa rin. Hindi naman ni. Ang lakas eh, hindi mo ba ramdam? Oo na, hayaan mo na yon. Gusto na lang niyang mapailing dito. Ngayon alam na niya kung bakit presko ito at ang taas ng kumpiyansa sa sarili na parang siguradong bibigay siya rito. Yun pala ay talagang pamatay kung makapang-akit ito. At ikaw naman malanding tanga ka, dalang-dala. Sikmat niya pa sa sarili. Shoot na shoot sa bitag ni Dan. Nag-uumpisa na siyang madepress pero sinaway niya ang sarili. Last na to. Pagbibigyan ko lang ang sarili ko. Pagkatapos last na to. Last na talaga.
Pumikit si Agatha. Make love to me, Dan. Now! Halatang nabigla at hindi ito inaasahan ng sinabi niyang iyon. Tila hinaplos ng ko ano ang puso ng lalaki. Lumamlam ang anyo at namungay ang mga mata. Pagkatapos, mabining hinalikan siya sa isang pisngi. Pababa sa kanyang panga, sa kanyang baba. Nagsimula namang gumalaw ang isang kamay ni Agatha. Mula sa matigas itong tiyan, pababa sa naninigas itong sandata. Sa ginawa niya ay tila lalo itong nagningas, parting her lips. Mas pinalalim pa nitong halik. Agatha smiled against his mouth. Gumapang ang kilabot sa kanyang katawan as his erection became clearer. It was standing upright now as he held it in her hand. Nang tingnan niya ang mukha ni Dan, lust was written in his face, in his heavy-lidded eyes. His hand squeezed her waist before slowly tracing up and cupped her. Dan? Bulong niya sa lalaki nang maghiwalay ang mga labi para sumagap ng hangin. Sinundan pa niya iyon ng pagkaplos at saka kinagat-kagat ang maskulado nitong balikat. Narinig ni Agatha ang banay na pagbunto hininga ng binata nang muli niyang hawakan ng matigas itong sandata. Kahit wala siyang pagbabasihan na titiyak niya na above average sa length at ganun din sa thickness ang pagkalalaki nito, and it made Agatha shiver as she straddled him. Pumesto na ito sa pagitan ng kanyang mga hita at naabot nga nila ang rurok ng kaligayahan. Dan smiled and kissed her mouth. Ramdam pa rin ni Agatha ang katatapos lamang na nangyari. Itinulak niya ang binata kapagwan at pumesto sa ibabaw nito, wrapping her hand around the base of his manhood, slowly guiding it again to her wet entrance. Naramdaman niya ang kaiga-igayang pakiramdam na iyon. Itinuwid niya ang kanyang sarili, pinakiramdaman ng paggalaw. Dan had begun thrusting up. Malinaw na nagsisimula na ring habulin ang sarili nitong kasukdulan. Hold on, please. Pakiusap pa ni Agatha. Nang matantong maaabot na niya ang kanilang rurok, nagmamadaling idiniin ni Dan ang sarili sa kanya. His hands gripped her hips and forced her to take him as deep as she could. Kung magpapakabait ba ako, pwede ba kitang anyayahang bumalik ulit dito kapag wala na mga asungot na naghihintay sa'yo sa resort? Bulong ng lalaki sa tenga niya, just as he finished pulsing, sabay kagat na mahina roon. Ungo lang ang naisagot niya. She would love that, pero alam niyang mali iyon. Wala naman silang relasyon. Sakali mong pagkaroon, parang natatakot ang puso niyang mahulog ng lubusan sa isang katulad nito. Besides, nakapagdesisyon na siya kanina pa. Agatha? Nakapikit siya, habang nasa ibabaw pa rin ito. She was still impaled in his own relenting situation. Pinagbagyan niya ang kanyang sariling enjoy, ang malapad itong dibdib, ang mainit itong katawan. Yun na ang huli. Ipinangako niyon sa sarili. They started it wrong and he was not the type she wanted to settle down with. They were not compatible. Baka maaga siyang tumanda sa konsumisyon. Not to ruin the moment, baby, pero bakit bigla kang bumait? What answer was he exactly waiting for? Why do I have this feeling that this is our last moment together sa ganitong posisyon? Hindi niya alam kung nagbibiro ba si Dan o ano, pero yun na marahil ang hinihintay niyang pagkakataon. Bigla siyang bumangon mula sa pagkakayop-yop sa dibdib na lalaki at mabilis sinagip ang underwear na namataan sa sahig. Because it is, sabi niya at nagsimula ng magbihis. Pinagdadampot ni Agatha ang mga saplot niya at pinagsusuot ang mga ito. Pagkatapos kinuha rin niya ang panloob ni Dan na nakaupo na ngayon sa gilid ng kama at pinapanood siya. Inihagis niya ang saplot dito. Magbihis ka na at ihatid mo na ako sa resort. Pero hindi ito kumilos upang sundin ang sinabi niya. Saan ang banyo? Sakalang to napilitang tumayo at sinuot na ang underwear. Pagkatapos nagpatiunan na lumabas ng silid para ituro na sa kanya ang banyo.